mo, bago ka mag-post, pag naisip mo, papost mo ba agad? Post ko agad. Magre-research Post ko agad. Post ko agad. Post ko agad. Hindi niya kaisipin kung nakakasakit eh. Ipopost niya kaagad yun. Doon siya mga kachika. Pinakita niya talaga kung gaano siya Magandang araw mga kachika. Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago nga pala tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang aking anak dahil birthday niya ngayong araw. Happy birthday sa'yo, Ate Rinoa. Stay healthy at magpakabait palagi. Sa bidyong ito mga kachika, pag-uusapan natin ang ginawang guesting ni Rendon Labrador sa TV5 Big Stories at kung paano niya ipinakita sa lahat kung gaano nga ba siya kapulpol. Kasi naman mga kachika, sa naging sagot ni Rendon sa mga tanong sa kanya, nagmukha siyang taong nakawala sa mental hospital. Tara mga kachika, panoorin natin ang bidyong ito. Here's the thing, Rendon. You've been called lately a clout chaser. So, ang definition nun is someone who gains fame or popularity O yan, cloud chaser talaga yan. Going after famous Kumakapit people, yan sa for sikat. instance. Or somebody Mambabash who's, ng sikat. what's the word? Nakikisaw-saw sa issues, mga ganon. What do you have to say to that? Tama. Depende kasi. Ayan mga kachika, alam naman natin mga kachika na itong si Rendon, wala naman talagang pangalan yan eh. Hindi kilala yan, di nga natin kilala yan, bigla na lang sumulpot yan. Bakit? Dahil bigla na lang siyang humahataw ng babash ng mga taong kilala sa industriya ng showbiz. Pakinggan natin yung sagot niya. What do you have to say to that? Depende kasi. Subjective kasi yan. Depende kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko, kung hindi ka pa nagdadaan sa mga ganong sitwasyon at naririnig mo yung sinasabi ko, magagalit ka eh. Kasi ang nature ng tao, hindi mo maiintindihan kapag hindi mo pa napapagdaanan. Ang nakakaintindi lang sa akin, yung mga naranasan na, yung mga experiences na nangyari. For example, broken-hearted ako. Iniwan ka. So, nakaka-relate ako sa tao na to. Kasi, naramdaman ko yun eh. Ayan mga kachika, tingnan nyo naman. Kaya pala siya nagre-react dun sa mga kumakalat laging chismis o trending kasi napagdaanan niya na daw lahat yun. Tara, play pa natin ha. Just spicy yung words mo, Rendon eh. No, but there were some posts apparently where you were attacking people like Michael V, for instance. Coco Coco Martin, Lea Salonga, Oo, Vice sikat Ganda, eh. na ayon. You can't say na hindi mo pa na-experience yun. But these are famous people that you're going after. So is that part of the strategy? Hindi siya strategy eh. Ang ugali ko kasi, kapag may nakita kong mali, i-correct kita. Kahit sino ka. Wala akong pakialam kung maliit kang tao, kung sikat ka. So reactive ka. Basta mali. Gusto kong itama. Yun yung parang nature ko eh. Kaya, Ayan mga kachika, sabi niya, basta daw mali, gusto niyang itama. At kahit daw sino, handa niyang banggain. Basta makorek niya lang yung mga pagkakamaling nagawa ng mga taong yun. Kaso mga kachika, kilala natin si Rendon eh. Nakilala natin yan bilang bastos, hindi maayos yung tabas ng dila. Kagaya nung ginawa niyan mga kachika, yung kay Vice Ganda. Kumbaga, pwede niya namang sabihin ng maayos yung malaswang pagkain ng icing. Ang ginawa niyang term mga kachika, yung ginamit niyang term, kababuyan. Kababuyan ang ginawa. Kumbaga, di ba masyado naman yatang exaggerated yung term na yun. Pwede niya namang sabihin na hindi ka nais-nais. Pwede nga yung word na malaswa pero yung salitang kababuyan, di ba mga chika? Tao yung sinabihan niya, kumakain ng icing, kababuyan na daw. Kaya mga kachika, pansin na pansin ko, yung mga tinitira niya talaga dito, yung mga sikat na tao o yung mga nagte-trending. Kasi in that way, cloud chaser nga, di ba, yung term na yun. Ang ginagawa niya is titirahin niya yon yung nagtitrending o yung sikat na tao, pag-uusapan ngayon sa social media. At syempre, mga kachika, siya mag-absorb lahat ng credits. Bakit? Siya kasi yung namuna siya yung tahol ng tahol Isipin, bida to si Rendon kasi siya yung nakakita, siya yung nakapuna ng mga mali. Diba? Yun yung strategy niya mga kachika, ayaw niya pang aminin Tara, play ulit natin gets ko Pero na ano rin. yung proseso mo? Curious ako. Kasi ako rin, medyo ma-social media rin ako Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, papost mo ba agad? Post ko agad. Magre-research Post ko agad. Post ko agad. Post ko agad. ka muna. Hindi So, nga. reactive ka. Agad. Kung ano talaga tingin mo. Kasi yun na pag yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya mga kachika, sinabi niya, pag meron siyang naisip,
ipopost niya kaagad. Hindi niya man lang isipin kung tama bang i-post yun. Hindi ba mga chika, kung mali bang term yung gagamitin niya, wala siyang isip-isip mga chika. Hindi ko alam kung wala talaga siyang isip. Pero hindi niya muna iniisip. Di ba karamihan, di ba, iniisip muna bago mag-post. Check muna nila mabuti yung mga tamang term na gagamitin para hindi makasakit, para hindi maging offensive, para hindi makapag-poke ng tao. Siya mga chika, walang isip-isip. Pag gusto niyang sabihin, kahit na nakakasakit yun, hindi niya nga isipin kung nakakasakit, ipopost niya kaagad yun. Doon siya mga kachika, pinakita niya talaga kung gaano siya Kasi mga kachika, para sa akin ang opinion ko, ang mga taong hindi nag-iisip bago nila sabihin, mga kachika, bata lang yan siguro mga 5 years old and below, kasi 6 years old nag-iisip na yan bago nila sabihin, nag-iisip na yan kung tama ba o mali Ibig sabihin mga kachika, yung utak ni Rendon pang 5 years old or below. Diba mga kachika? Play ulit natin So these people that you've posted about, hindi mo naman pinipili? Hindi ko siya pinipili. Basta pag may nakita akong mali, kukorek ko kahit sino ka. Wala akong pakialam sa'yo. Based sa nababasa mo online? Yeah. Naghahanap talaga ako ng mali. Mga kachika, tinanin na kanya pa mismo nang galing. Naghahanap daw siya ng mali. Ba't siya naghahanap ng mali, mga kachika? Ba't di niya tignan yung tama man lang? Kumbaga, tignan niya yung tamang nagawa nung tao, hinahanap niya yung mali. Bakit? Siyempre, para i-bash niya. Siyempre, para tirahin niya. Para patutsadahan niya. O ngayon, ang objective niya, pag nakita niya yung mali, pupunahin niya tatahulan niya na naman sa social media. At doon na ngayon siya makakuha ng fame. Makakuha ng attention. Rendon Labador na naman ang trending. Bakit? Kasi pinuna si ganito, pinuna si ganon. Mga kachika, yung mindset niyan, mga kachika, mindset ng taong hindi nag-iisip. Di ba? Kumbaga, walang logical thinking. Hahanap ka ng mali sa isang tao. Dapat yung pupunahin mo man lang o yung titignan mo man lang, mga kachika, yung tamang nagawa, yun yung isigaw mo. Hindi yung puro mali, yun yung content mo puro si mali. Tapos pagsisigawan mo, tapos yung asal pa or yung way nung pagpuna mo, kabastusan, walang preno, kagaya nung sinabi niya kanina, hindi niya pinag-iisipan bago siya mag-post. Di ba mga kachika, kaya siya inuulan ng isang damukal, kaliwat kanang pambaba siya mga netizens Panoorin ulit natin Din po ako But doon. here's the thing, Hindi ka ba though. natatakot na magawa mo din yun? Kung baga hindi mo na-research na maayos yung isang bagay, may masabi ka, pero yung pala, imbis na makatulong, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot na? Pwede ka naman maaaring mag-apologize Pwede mo naman baguhin yung sarili mo. Yun nga yung difference. Kaya nga ako lang mag-isa gumagawa nito. Kasi hindi ako natatakot magkamali. Kasi naniniwala ako na kaya kong baguhin yan anytime. Mga kachika, tinan niyo sa kanya parang galing. Kaya niya baguhin anytime yung pagkakamali niya. Kaya pala nung binanatan niya si Tulpo, after mga ilang araw nag-sorry kaagad siya kasi natakot siya. Mga kachika, para sa akin, tama naman yung term na sinasabi niya na dapat hindi ka takot magkamali. Pero mga kachika, iisipin natin, dapat hindi tayo nakakasakit ng kapwa, hindi tayo nang papahiya ng kapwa. Okay lang, magkamali tayo. Pero dapat, hindi tayo magkakamali na may kasamang pananakit sa kapwa o pampapahiya o yung, alam nyo yun mga kachika, yung hindi tamang way ng pag-express na meron tayong masasaktang tao. Tapos ang sabi niya pa mga kachika, pag meron siyang nagawang mali, pwede niyang itama o kaya niyang itama anytime. Maling thinking yan, Rendon. Isipin mo paano kung meron kang tinira o binanatan sa showbiz, sa showbiz, na celebrity, na sensitive na tao, dahil pinahiya mo siya, inulan siya ng sandamukal na pambaba sa mga netizen, na-depress siya. Tapos, sinaktan niya yung sarili niya, or worse, nag-commit siya ng suicide. Rendon, maitatama mo ba yung pagkakamaling ginawa mo? Yung tipong dapat kinausap mo man lang siya, dun mo sa kanya sabihin na may mali siyang nagawa. Instead, tumahol ka na naman sa social media, kinalat mo yung ginawa niyang hindi tama o pagkakamali o kakulangan na nag-cause dun sa pagiging niya, napahiya siya, ganun. Di ba, Rendon, hindi mo maitatama yung ganyang pagkakamali kasi nakasakit ka na Mali yung ganyang thinking, Rendon. Kaya ako mga kachika, sang-ayon ako dito sa sinasabi ni Rendon sa isang part. Yun yung pag mali, punahin mo para maitama. Pero, ang hindi ako sang-ayon, yung
gagamitan mo sila nung mga mararahas na salita, yung mga salitang, alam nyo yun, parang squatter ba eh, mga walang respeto. Rendon, yung mga pinupuna mo, mga kilalang celebrities yan. Hindi yan yung mga pipitsuging tao lang. Sabi nga ni Gretchen Ho kanina, di ba, you're using spicy words. Lahat tayo entitled sa sarili nating opinion. Pero sana, Rendon, huwag ka naman gumamit ng mga salitang mararahas. Yung mga salitang makakapahiya ng tao, makakasakit ng tao, pwedeng mag-cause ng depresyon o away sa inyong dalawa. Kumbaga, chill ka lang. Sige, punahin mo sila. Basta chill lang yung mga words mo. O mga kachika, dyan sa interview na yan, kayo na lang ang mag-decide kung si Rendon ba ay nasa tamang pag-iisip. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana'y bisitahin nyo ang ating website na ilalagay ko sa description ng video ito. Huwag nyo din kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.